Hello guys! Samahan niyo ako sa bugnatin for today's video. Ngayong araw nga pala ay magpapagawa tayo ng bubong dito para sa ating garahe. Kasi kung mapapansin nyo, yung garahe natin nabibilad yung ban natin dyan. Kakapintura lang niya, kawawa naman. Masisira agad yung pintura. At konti na lang, magiging Doraemon na ako. Ay si Nobita pala. Doraemon, tulungan mo ako! Huwag kang mag-alala, Nobita! Tutulungan kita! Ang makinang nagpapalaki ng Charot lang. Ayan nga pala yung isa nating sasakyan. Nabibilad dyan sa labas. Tingnan nyo naman ang tanawin dito guys. Kitang kita yung tabing dagat. Kaya masarap tumambay dito. Ayan maaliwalas. At heto nga pala yung mga bakal na gagamitin natin doon sa garahe na pinapaayos natin. Ayan naman yung mga yero. At habang inaayos yung garahe natin, andon sa malayo si Toto the Van. Ang pangalan nga pala ng van natin ay Toto dahil mahilig tayo sa sa van. Medyo malaki-laki na kasi ang nagagastos natin dyan kaya hindi na pwede mabilad yan. Kawawa naman, maagang masisira ang pintura lalo na kapag nauulanan at saka naaarawan. Doon mabilis masira ang pintura ng mga sasakyan. Parang relasyon nyo lang, mabilis masira kapag nagkakainitan. Aray mo, pakak. Bakal na nga pala ang pinagawa natin para naman tumagal-tagal ang buhay niya kasi pag kawayan, mabilis lang din yan masisira lalo na kapag nauulanan palagi. Ayan, at bago nga pala kami mag-shoot, etong kaganapan namin. Paplansya ako mamaya. Mga makeup ng makeup, di naman hindi naman nababago yung ganda. Parang nakapangit pa rin. Kuya! Hindi ko ito pala yung practice ko na practice. Damit ko nga pala. Mamalit si Janjan bukas eh. To, lalo na to, feeling maganda, kapapangit naman. Ay kuya, wag ka nga. Ako pinakamaganda mo. Ang isa. Ayun isa, nasa labas ayun. Beb, Ay, tulog na naman, si kuya sa akin na ng tinapot. Mukhang tilapia. Ano, matagal pa ba yan? Di ba kayo tapos? Mag-shoot na tayo eh. Ang oras na, alas 5 na. Hindi ako nag-wawit sa'yo. Ang tala pa. Tala pa. Saan kayo magpo-photoput? Photoput daw. Saan daw magpo-photoput? At heto na nga guys, konting kembot na lang matatapos na ang ating kubo. Pinagawa nga pala natin yan kasi nga para may tambayan yung mga artista natin kasi nga mainit na ang panahon ngayon. Baka ma-stroke. At eto na nga guys, ilang oras lang may bubong na agad ang garahe natin. Napakabilis talaga gumawa ni Kuya Brian. Salamat nga pala, shoutout sa iyo Kuya Brian. Hindi na maiinitan si Toto. Bagong pintura nga lang kasi yon, baka mamaya kumupas agad kapag araw-araw nabibilad. Isinabay na nga pala ni Kuya Brian ayusin yung gate. Dahil nga kulang pa siya ng isang gulong doon sa may bandang gitna. Medyo malaki nga kasi yung gate. At saka yung riles niya medyo paling ng konti kaya tinuwid nila yon para gumulong yung gulong niya sa gitna na ilalagay nila. Kaya nga pala tayo nagpapagawa ng ganyan dahil nga para safe ang mga motor natin at sasakyan para hindi magasgas. At kinabukasan nga ay eto na. Malapit na sa katotohanan ng kubo natin guys kasabay ng paggawa ng garahe. Si Papa nga pala ang gumagawa ng kubo na yan. Ayan kita nyo naman nakaayos na lahat. May mga sahig na, may mga upuan na rin. At naayos na rin pala yung garahe natin kaya naman naipasok natin tong si Toto dito sa loob para hindi na siya nabibilad at maya maya nga lang ililinisan natin yan. Inayos lang natin yung mga motor, itinabi ko sa kanya para naman hindi rin nabibilad sila sa labas. Grabe namang tindigan yan Toto. Tingnan nyo naman ang itsura niya parang galit na galit nanlilisik ang mga mata. Kaya naman hindi ko pa nagagawa niya ng montage. Bahala na kayo, yan na yan, titigan mo na lang. At yan nga pala ang itsura ng garahe natin kapag ka nasa malapitan. At dito naman yan sa may bandang likod ng van. Ayan, dyan natin ilalagay yung mga motor sa likod. At saka dito sa may bandang gilid para hindi matakot sa space. At eto naman si Tanggol. Nakita tayo kay kembot na naman. Ayan, ganyan yan pagka nakikita tayo nyan. Kembot kasi matagal ko na yung hindi nahihimas eh. Mga hindi nakakakilala dyan, yan nga pala si Tanggol ng Batang Quiapo. Nandito siya pagka walang shoot. Ayaw, di ba? Tamang pakit lang at tamang tahol-tahol lang sa gabi kapag kami nakikitang tao. Yan ang bantay nga pala ng mga motor natin. Binubuksan ko ang gate niyan kapag ka matutulog na tayo para pag may pumasok, lalabasin niya agad. Hindi pa nga pala natin masyadong naayos yan dahil nga kapapasok lang natin ng van. Yung ibang sasakyan nandito pa sa labas, tapos yung ibang motor natin nandito pa rin sa labas. Kaya naman ipapasok din natin yan mamaya dahil nga medyo masikip pa sa loob ng garahe.
Ito na nga, mag-uunti-unti na tayo habang hindi mainit. Kasi pag uminit na, mahirap na kumilos, papawisan ka kaagad at mabilis makapagod. Naipasok na natin yung dalawang motor, ayun yung Honda Beat at saka yung Honda Click. Nandun sa gilid ni Bantot. Pero mamaya, kailangan nating linisin si Bantot bago natin yung takloban. Yung ibang motor naman ay dun yan sa likod ng van para naman siksikan sila dyan para maayos ang garahe natin at para maluwag pa rin, nakakakilos pa rin tayo ng maluwag. Sa mga nakakatanda ng lugar na yan, ayan, dyan po kami nag-shoot. Uso na naman ng mangga, kaya pagka wala silang ganap, nangunguha sila Angel, sila Eman dyan ng mga mangga, tapos inuulam nila. Ayan, syempre, dadagdagan mo lang ng alamang yan. Laban na yan. Kapag ka nga nag-uso mangga dito, magsasawa ka talaga sa mangga dahil nga ang daming puno. Tara na, pumasok na tayo at medyo umiinit na nga ang panahon dahil bagong lagay lang yung tattoo natin, kaya mabilis siyang humapdi. Kapag ka sinabibilad din sa araw, sumasakit agad. Pwede na tayong magpahinga dahil patapos na yung mga ginagawa natin. Ayan, tingnan nyo, ang sarap titigan kapag ka meron ka ng ganyan. Sa mga lalaki or sa mga mahilig sa sasakyan, isa na yung achievement, napakalaking achievement na yan. Gigising ka sa umaga, magkakape, tititigan mo yung mga achievement mo. Medyo nakakagaan talaga ng kalooban or mawawala yung mga problema mo kapag tinititigan mo yan. Kaya ikaw na nanonood ka, sipagan mo lang palagi. Oo, maraming manlalait sa'yo, maraming mangdadown sa'yo, maraming hihila sa'yo pababa. Pero dapat, wag mong pakinggan yun, mag-focus ka lang sa kung anong gusto mong gawin, mag-focus ka lang sa goal mo. Minsan nga, kung sino pa yung nanglalait sa'yo, kung sino yung nangdadown sa'yo, sila pa yung mga walang na-achieve sa buhay, sila yung mga walang nararating. Dahil nakalagay nga sa Biblia na kung sino nagmamataas ay siyang ibababa. At sino naman yung ibinababa, siya naman ang itinataas. Kaya palagi mong tandaan, mag-focus ka lang sa goal mo. Hayaan mo sila. Basta, palagi mo lang tatandaan, kapag naabot mo na yung mga pangarap mo, palagi ka lang nakatapak sa lupa, palagi ka lang humble, at wag mong ipagmamayabang. Basta, tuloy-tuloy ka lang. Hindi mo mapapansin, malayo ka na pala sa dating ikaw. Yung dating batang nangangarap at nakatitig lang sa achievement ng iba, sa mga sasakyan ng iba, sa mga magagandang motor ng iba, ngayon meron ka na. O diba, ang sarap sa pakiramdam nun na hindi mo namamalayan na abot mo na pala yung mga dating pangarap mo lang. Yung mga dating napapanaginipan mo lang, ngayon, hawak mo na. Mabalik nga pala tayo. Ayan, kaya tayo naglalagay ng tubig dyan kasi nga lilinisin na natin si Toto. Dahil nga, bago natin lagyan ng cover yan, dapat malinis na para hindi dumikit yung dumi dun sa car cover niya. Para naman hindi magdoble yung trabaho natin kasi kapag tinakloban natin ng madumi, ayun, lalabhan din natin yung car cover niya. At dito naman sa part na to guys, bubuhusan muna natin siya ng tubig para lumambot yung mga nakadikit na dumi sa kanya. At saka iwawipe muna natin yan ng basahan para bago natin sabunin, hindi didikit yung mga lupa-lupa dahil yun yung nagkokos ng gas-gas sa isang sasakyan kapag sinabon mo agad nang hindi mo muna winawipe yung mga nakadikit na bato-bato dyan sa gilid niyan. Lalo na kasi kapag bumibiyahe ka ng malayo, yung mga putik-putik yan, dumitikit yan sa gilid or sa kaha niya. At tapos, pagka winipe mo ng tuyo, ayan, gagasgas na yun sa pintura, ayan. Dagdag kaalaman lang sa'yo para alam mo, para hindi magasgasan yung sasakyan mo or motor mo. Pagkatapos nga pala nating basahin at tanggalin yung mga lupang nakadikit, ayan, kailangan na natin siyang sabunin para naman matanggal na natin yung mga mancha-mancha, yung mga hindi natanggal ng mga basahan lang, kailangan niya ng sabon. Ayan, sabunin muna natin. Pagkatapos na nating ready ang sabon, ayan, ano pa ba ang gagawin natin? Kaya kailangan na nating linisin to. Ganyan mag-alaga ng mga sasakyan guys, kailangan palagi mong lilinisin para presentable. Kasi kahit anong ganda at kahit anong bago ng sasakyan mo, kapag hindi mo nilinis, magmumukhang dugyot yan at magmumukhang luma yan. Kahit kalalabos lang yan ng kasa, pero kung hindi mo nililinis, papangit pa rin yan. Kaya dapat inaalagaan mo yung sasakyan mo para naman hindi siya pumangit at hindi siya magasgasan agad-agad. Minsan, kapag ka nauulanan, hindi mo agad natatanggal yung mga acid rain sa kaha ng sasakyan mo, mabilis kumupas yan. Pag pala naglilinis ako ng sasakyan, kapag ka sinabon ko muna yung unang panel, for example yung unahan, bubugan agad natin ng tubig kasi pagka natuyo yan, magkakaroon yan ng parang puti-puti na pagka natuyo yan, kikita yung bakat ng sabon. Kaya dapat bugahan mo agad ng tubig bago pa matanggal yung sabon. Kaya naman ako na naglinis ito guys kasi minsan sa car wash, basta lang sila punas tapos merong mga natitirang mga bilog-bilog na itim pa rin yung mga talsik-talsik ng bato, hindi nila natatanggal yun.
Kaya pag ikaw ang naglinis, matatanggal mo yon at saka maiisa-isa mo yon. Iba rin talaga pag ikaw ang naglilinis kasi lahat ng mga sulok niyan makukutkot mo. Lalo na kapag ka dyan sa van, dun sa may bandang salamin niyan, pumapasok yung mga dumi at mga alikabok niyan. Kapag ka hindi mo binugahan ng pressure water, hindi yan papasok sa loob. Kaya yung dumi, may iwan pa rin at dun magsisimula ang pagkabulok ng mga lata niyan. Yan lang naman ang sikreto para tumagal ang sasakyan nyo or mga motor nyo. Para hindi agad masira, palagi nyong linisin para hindi pa mahayan ng mga dumi. Napakahirap mag-vlog, kunwari masipag ka. Ayan, pero hindi talaga ako naglilinis ng sasakyan yan. Madalas si Logie ang naglilinis niyan. Pero kasi may ginagawa na si Logie ng mga oras na yan, kaya tayo na rin ang naglinis ng sasakyan natin.